Rin. Apo. So, kapiliti mabuti kasi tayo ang bibigay ng kalamputan sa ating mga Kristiyan. Kaya kung natin ba ng tinuturo ni Pablo sa mga Korinto, yung mga Korinto ay magulo, yung mga kalawahan, mga may disunity. So, kung natin, dinarinig ba natin? Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, dako po tayo ngayon sa 2 Corinthians chapter 7. So, konting recap lang po kasi itong previous chapter po sa chapter 6, kung ating mapapansin mula sa previous chapter, yung verse 14 to 18 ay ito po ang karugtong ng binabanggit po ni Paul dito sa chapter 7. So, sabi po doon, huwag makikiisa sa mga hindi mananampalataya. So, kung ating babaybayin po yung buong chapter 7 ay ng Ikalawang Korinto, ito po ay napaka-personal po. Personal na usapin. At makikita dito yung God's comfort in the heart of Paul. So, ibig sabihin po, tayo po ba, naranasan na ba natin ma-comfort in yung God's comfort? Na-experience na po ba? Yes. Every time. Palagi po yan. Akala lang natin, hindi lang po minsan tayo talagang aware, pero ang totoo po niyan, yung comfort ni Lord ay ganito rin po ang nangyari kay Paul. So, ito nga po, dito, itong chapter 7 na ito yung last chapter of comfort of God dito sa Corinth. So, very personal po talaga. Kung atin pong titignan, yung background po na ito, ay meron pong pinanggagalingan ang mga nararanasan ni Paul. Diba? Sa kabila po ng mga pag-deal niya, sabi nga ni Bishop, yung pag-deal niya sa mga negative problems in early church. Paano ina-address ni Paul? Meron po kasing situation dito, sa totoo lang. Kaya nabanggit po ni Paul, meron pong isang situation dito na talagang problema. It is gross immorality or adulterous na situation na nangyari po, na ina-address po ni Paul dito. So ngayon po, ano yung gross immorality na ito? Ito daw po ay relationship between father's wife or stepmother na isang kapatiran po dito. So meron po ganitong usapin dito. Kaya napasulat na naman siya dito ng second letter niya. Ito yung dahilan. Bakit? May mga situation talaga na magulo doon sa Corinth. Ngayon, doon sa naging problem po na ito, doon sa church leader po ni Paul doon na iniwan doon sa Corinth ay hindi po na agad naharap yung problema. So ngayon, ito ang inaddress ni Paul. So si Paul ay talagang on action talaga. Ni-rebuke niya agad ni Paul. Kasi yung sulat niya, ang naghatid nitong sulat na to ay si Timothy. Ay, si Titus. So, sa kanya ng sulat na ito, dinil niya yung problemang ito. Dinil niya. May resulta at pero hinahanap ko nga po kung sino yung lalaking yon, pero hindi sinabi po. Nag-research ako kung sino yung lalaking yun, hindi po talaga binanggit yung may problema po doon sa relationship with yung problema po. Oo. So yun po. Oo. Totoo yung sinabi ni Bishop. Kaya wala talaga akong nahanap. Ngayon, doon sa pangyayaring ito, makikita natin talaga yung sulat ni yung sulat ni Paul dito ay talagang may epekto agad. Kung may epekto, ibig sabihin nakikinig ang mga Corinthians. Di ba po? And after noon, dahil nga sa na-involve tong lalaking to sa gross immorality at talagang itong lalaking ito ay nagkaroon po ng totoong weeping ng lalaki. Umiyak po ng gusto at nag-confess and nag-repent. Yun ang maganda po dito. So, na-realize nga nung lalaki doon, kung ating makikita sa background niya, na sabi nga niya, hindi nga daw po siya karapat-dapat yung recognition niya. Hindi siya dapat may recognize nga daw ng church, sabi pa na. So, mabigat po yung nangyayari dito sa Corinthians. Now, sabi po sa verse 1, ano po ang pangako dito, di ba? Kung makikita niyo po, ano ang pangako na tinutukoy ni Paul dito? Ang tinutukoy niya po dito ay makikita po yan sa 2 Corinthians 6, 16 to 18. Ano sabi dyan? Ito yung pangako
na talagang sinasabi dito ni Paul. Mananahan ako't namumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Take note po dyan. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang mga tinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ay magiging ama ninyo at kayo'y na may magiging anak ko. So take note dyan ha. Iyan yung meaning po ng pangako ng Diyos dito. Ito yung binabanggit ni Paul dito. So ngayon, sabi po, pag sinabing ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito, sa madaling salita po, ang Diyos po. God wants us to, si Lord ay gusto niyang i-treat niya tayo as Father natin siya. Yun po talaga ang gusto niya dito makita. Madalas kasi, at marami po sa atin na hindi alam by experience, paano ba ang maging totoong Father natin si Lord? Yun yung totoong ano niya dito. Paano? Alam niyo po, napaka-wonderful po na maging anak ng anak tayo, tunuring tayo ng Diyos kung ating may makikita by our experience. Mahirap po yan. Hindi natin alam. Kasi nga, ang problema po dito, hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na maging real na ama natin ang Diyos. Hindi natin binibigyan. Dapat ganun po ang maging puso natin. Father, Abba Father. Di ba pag nananalangin tayo, dapat ganun po. Our Father. Kaya nga, our Father who art in heaven. Yun ang gusto niya po lagi. At ang sabi ni Paul dito, at ang inapil niya, ngayon, dahil sa sitwasyon dito sa Corinthian, what can we do to change that kind of situation dito sa Corinth? Napakahirap. Hindi natin, minsan, kung nagigets natin, ibigan kapatid, kalakip po kasi dito yung promises ng Lord. Once we receive or once we allow God to be our Father, inalaw natin siya na maging Father natin siya, ang promises ay yun? May kasama pong cleansing of ourselves. Kasi sabi niya doon, ano ba? Cleanse, sabi niya, ourselves. So sasabihin ko sa iyo kaibigan, kapatid, di natin kayang linisin ang ating sarili, di ba? Di natin kaya. Ang ating mga konsensya, ang ating mga kasalanan, di ba? Unable tayo to wash out yung stain nung sin natin. Si Jesus lang ang nakagawa nun, di ba? Pero ang Diyos po, gumawa siya ng kapamaraanan through the shedding of His blood. Di ba? Wala pong, ang naglinis ng stain, ng guilt, ng sin natin, ang walang iba kundi ang Panginoong Jesus. After pong malinis nito, tayo ng kanyang dugo, take note ha, after cleansing sa atin ni Jesus, meron pong mas kailangan nating gawin. Ano yon? We need po sa ating puso na still, kahit na ma-cleanse na tayo, still, we need yung, daily cleansing from contamination each day. Ano ba yung contamination each day? Ayan yung mga nakikita natin, nararanasan natin, trials, problema, mga pagsubok. Pero yun nga, daily cleansing of the contaminate. Nako-contaminate po kasi tayo ng environment natin, even pamilya natin, ay kaya tayong i-contaminate. Di ba? Na naaapektuhan, na parang, kasi nga, pamilya mo yan eh. So may effect, may nako-contaminate ka, di ba yung tubig kapag nilagyan ng konting kulay, ganun po ang nangyayari sa atin. Nako-contaminate tayo. So ngayon, kasi kung tinanggap natin ang mga salita sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito'y ating ginagawa base sa kanyang mga salita. Kaya ikaw at ako ay malilinis sa karumihan. Ano ba yung karumihan na to? Karumihan talaga natin sa ating mga sarili, sa ating flesh and spirit. Ano po ba yan? Ano po ba yung flesh and spirit? Mamaya makikita natin. Kaya sabi ni Jesus, di ba, sabi niya sa John 17:17, sanctify them through the truth, thy word, thy word is truth. So ibig sabihin po, sanctify means set apart. Sabi sa Tagalog sa John 17:17, tingnan niyo po. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan.
Ang salita mo'y katotohanan. So ngayon, sabi ni Paul, the believer is set apart by the word of God. Nasa set apart ba tayo? Naniniwala ba tayo na nabubukod tayo once na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon? Di ba? That word reveals the mind of God. Kaya mahalaga po ito, itong Bible study natin. Napakahalaga po nito. Kasi nare-reveal yung mind of God. Di ba yung sabi ko, yung last na topic natin is 2 Corinthians 5:17? Ito na yun. Nare-reveal lagi ni Lord. As you read the word kasi, you are led to set yourself apart from a particular situation. Di ba? We can serve Him naman eh. And by obedience natin. Take note po. Sabi nga, di ba? The best bar of soap is the, ano yun? Ano daw yung the best bar soap na pwedeng maglinis sa atin? It is the Word of God. Amen? The Holy Spirit enables us to deal with the sin in our lives. Yung nagdi-deal sa mga kasalanan natin, walang iba kundi ang Santong Espiritu. Kaya, kung atin po titignan, yung kaibahan po, ito ang tinutukoy ko kanina. Ano ba yung kaibahan ng flesh or the filthiness of flesh? Ano yung filthiness? Karumihan. Kadumihan natin sa ating mga flesh. Ano ba yan? Ito kasi ang pinakamahalagang ma-identify natin. Ano yung filthiness of the flesh? Ibig sabihin niyan, yung karumihan natin through our flesh. Ano ba yung flesh na yan? Ito yung sin na kinukumit natin through our body. Ano yan? Ano ba yung kinukumit natin sa flesh natin? Ito yan. Ito yung unholy. Unholy, yung may pagnanasa. Tapos, unbridled. Or, ibig sabihin yan, hindi mapipigil, uncontrollable. Rampant na yung ginagawa niya. Mukhaan na ba? Kapalan na lang ng mukha. Ganun yan yun. Yung gluttony, o katakawan, o yung licentiousness, yung kahalayan. Andun din yan. Yan yung filthiness of the flesh, ha? Ito rin po yung sin na pwedeng makumit sa ating mga flesh. Kahalayan. So ngayon, tignan natin yung kaibahan ng filthiness of the flesh. Ito naman yung filthiness, yung karumihan sa pamagitan ng espiritu natin. Yung namumuhay sa atin. Ito ngayon. Yung filthiness of the spirit, ito yung secret sins. Uy. Ano ba yung mga secret sins na yan? Ito yung rampant din po at laganap inside and outside of our house. Di ba? Ano yan? Yung filthiness of the spirit, yung karumihan ng ating espiritu. Ibig sabihin yan yung mga gossip. Sa Tagalog ay chismis. Yan yung mga tagong kasalanan. Secret sins nga, ika nga. Andyan din yung pride. Yan ha? Filthiness of the spirit. Andyan din yung haughtiness or sobrang mapagmataas. Andyan yung unbelief, kawalan ng paniniwala. Andyan yung covetousness, kaimbutan, greedy, at selfishness. Napakabigat po ng ating sin ha? Yung secret sins natin, ito yan. Ito yung mga secret and dirty sins natin. Hindi natin maiwasan to. Walang maliligtas dito. Kahit sino pa. Kaya sinasabi ni Paul, we should cleanse ourselves sa lahat ng ating karumihan, both flesh and spirit. Amen? Pero magagawa natin to gaya ng sabi sa Hebrews 12:13 to 14. Tignan nyo. Magagawa po natin yan. Lumakad, Hebrews 12:13 to 14. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at hindi matisod at mapilayan, kundi lumakas. Verse 14. Pag sumikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Amen. Yan. May magpakabanal kayo sapagkat hindi banal ang pamumuhay ninyo. Napakabigat nito. Hindi nyo makikita ang Panginoon. So ngayon, ito po yan. Napakabigat ng mga background supporting verse niya dito. Ngayon, following po sa verse 2 to 4 is dito naman po sinisiguro ni Paul na siya ay at umaapila pala siya. Sinisiguro at umaapila siya na siya ay tanggapin. Di ba? Ano sabi niya sa verse 2, di ba? Tanggapin niyo kami sa inyong mga puso. Ganyan ba ang ginagawa natin sa ating mga kapatiran? Ano ba yung sitwasyon natin?
for asking for room in their hearts. Saan yung mga puso natin? Ganun na lang ba? Diba? Tayo magkakapatid. Ganito ang inaano ni Paul. Wala kaming ginawang masama kahit kanino. Hindi namin siniraan o dinaya ang sinuman. So ngayon, ang gusto ni Paul dito, sinasabi niya, kung makikita niyo yung makikita sa 2 Corinthians 6:11-13, sabi niya kasi diyan, mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo dahil mahal na mahal namin kayo. Hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo. Kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Verse 13, nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Mahalin ninyo ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi ni Paul, ito, at with his company. Ngayon, sa verse 3, sabi lang po ni Paul dito ay love niya ang mga taga-Corinthians. Wala siyang ibang hinangad dito. Paul expressed himself intimately. In-express niya. Diba sabi niya, wala kaming ginawang, hindi ko sinasabi na ito ipahaya kayo. Gaya ng sinasabi ko nung una, mahal na mahal namin kayo at handa kaming mabuhay o mamatay kasama ninyo. Sa verse 4, kumbaga kasi dito, meron po siyang great confidence sa mga taga-Corinthian, kaya nasabi niya ito. Meron po rin siyang great pride in them. Ganito ang mga pastor natin, din niya, nakikita nyo, proud na proud yung mga pastor natin sa atin. Kahit mga bata pa lang, sabi, marunong na mag-preach. Ganito si Paul, doon sa Corinthian church. Ganito si Paul, na alagaan yung congregation niya that time. Kaya, ang lakas ng loob niya na pagmalaki. Pinagmamalaki tayo ni Paul, ay pinagmamalaki ni Paul kay Titus kay Titus, itong nangyari dito sa Corinthian church, sa totoo lang. Meron siyang greatly encouraged regarding them. Kumbaga, constant, hindi nagbabagong pagmamahal niya sa Corinthian Christians, sa Corinthian believers. Kaya si Paul ay very positive po sa Corinth church, based din po sa report ni Titus sa kanya. Sabi nga, true believers na rin po kasi yung mga marami sa kanila doon sa Corinthian church that time. So, kasi sila ay willing to submit to God's will. Sana ganito tayo lagi. Kung ito ang nararanasan natin, napaka-healthy na ang ating church. Napaka-healthy po. Like Corinthian church, ganito rin pala ka-healthy. Kala lang natin puro gusot, pero doon sa report ni Titus kay Paul ay naging positive. Kala natin puro negative lang, hindi pala. Ito sa chapter 7 ng 2 Corinthians, meron din pala. Kala ko nga puro gulo lang. Pero ito, nakita natin. At meron siyang great pride na pagmamalaki kasi tapat sila sa Panginoon. Alam niya na tapat yung mga Corinthian church, Corinthian believers, tapat sila sa Panginoon. Tapat sila. Kaya, ganun na lang ang galak ni Paul. At nakita niya yung progress. Ito yung laging ginagamit ni Paul, ni Bishop sa atin. May progress, kahit na kaunti tayo, yes. Pero dapat may progress, may paglago sa ating pananampalataya. Meron confidence, merong pride na nagdudulot at great encouragement. Na-feel talaga yung puso ni Paul dun sa mga Corinthian church that time. So ngayon, at naaliw din siya. Ngayon, makikita rin po natin, naranasan ni Paul dito yung tremendous, ano ba yung tremendous? Ibig sabihin, iba yung lakas from God. Dahil dito sa positive report ni Titus, iba yung kalakasan mula sa Diyos. Sana ganito tayo lagi. Yan sana iparanas natin sa ating bishop, sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Na may nakikitaan kayo dahil nagiging malalim kayo, nagiging tapat kayo sa Panginoon. Itong dapat maranasan ng ating mga pastors. Makita sa atin, nakikita niya na nakakaranas siya ng strength from God dahil dun sa paglago natin. Amen? He found joy with no bounds. Ika nga, sabi nga niya, he found joy with no bounds when he considered the spiritual condition of the believers in Corinth. Ibig sabihin nun, he found joy with no bounds. Walang hangganan, di ba? Napakasarap lang isipin pag ganyan tayo sa ating church, di ba? Ang sarap. Ngayon, sa verse 5 to 9, makikita po natin yung dahilan ng kagalakan ni Paul. Ito naman, kasi nga, po tinanggap ng Corinth ang kanyang instruction. So ngayon,
Sa verse 5, makikita natin yung conflicts. Meron naman kasing conflicts na tinutukoy dyan. Conflicts and fear the fall. May takot. Ngayon, doon sa 2 Corinthians 2, 12 to 13, sabi dyan, nang dumating ako sa Troas para ipangaral ang magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na magawa iyon. Pero hindi ako mapalagay dahil hindi ko nakita roon ang kapatid nating si Titus, ito si Tito. Kaya nagpaalam ako sa mga mananampalataya roon at pumunta sa Macedonia. Ngayon, dito sa verse 6 to 7, dito makita natin yung balita ni Tito. A good report brings comfort kay Apostle Paul. Tignan nyo, basahin nyo yung verse to 6. Good report brings comfort kay Apostle Paul. Nakita nyo? Kasi, ano ba yung report na sinabi ni Titus dito? They longing to fall. Gusto niya lang, nananabik sila kay Paul. Ang sarap, di ba? Ganyan lagi sana ang ating nararanasan sa ating mga leaders. Nananabik sila na laging makasama. Ngayon, meron silang deep sorrow. Pangalawa, may malalim na kalungkutan na nararamdaman kasi nga doon sa kalagayan, doon sa ministry ni Paul, nung nasa Macedonia siya, alam nila yung kalagayan ni Paul na naghihirap, nasasaktan. May mga sigalot na nangyayari dahil doon sa pangangaral niya at paglaganap ng salita ng Panginoon. Merong ardent concern for Paul. May masigasig na pag-alala. Ganito ba tayo sa ating mga leaders? Ito yan eh. Pero alam nyo, kanina sabi nga, God's comfort in the heart of Paul. Merong comfort pala. Kaya ang tanong ko kanina, naranasan nyo na ba? Kanino kayo nakakaranas ng comfort? Ito, ang nararanasan ni Paul. Dahil dun sa mga positive feedbacks, ay kaanumang sigalot, anumang problema na hinaharap na, ay nandun pa rin yung kagalakan niya. Kaya nga title dyan, ang kagalakan ni Paul, di ba? So ngayon, sa verse 8 to 9, ito po yung maganda dito. Na kahit na nagbibigay po ng kalungkutan, doon sa unang sulat ni Paul, doon sa 8 and 9, nagbigay nga ng hurt talaga. Ibig sabihin, nasaktan sila eh. Nasaktan yung mga taga-Corinthians doon sa first letter niya ni Paul. Subalit, ito ang pinakamaganda. Ano ang naging positive response ng ato? Kahit na nasaktan daw sila, sabi ni Paul, kahit na nasaktan sila, the Corinthian Christian Church ay nag-led to repentance concerning their attitude toward Paul. Di ba po? Grabe, no? Kita mo naman yung positive response ng mga taga-Corinthian. Sabi kanina, di ba, sabi ko, may problema pong sigalot na gross immorality, pero ito, nung na-address na ito, naayos na nila itong problema, ito po yung naging response ng ibang Christians doon. Nagkaroon sila ng repentance. Ba? Kaya kaibigan kapatid, like Christian believers tayo, sana ganun din tayo. Huwag po tayong mag-hesitate lagi. Kaibigan kapatid, about someone else na sabi kasi diyan, huwag po tayong mag-hesitate to say something nice about someone else. Ito ang maganda sa ating mga kapatiran. Nay, gumaganda ka ngayon ah. Kumusta ka na, Nay? Ami, kumusta ka na? Ganun yung mga pangungumusta na something else, nagbo-blooming ka ngayon. Nice words that gives encouragement sa mga ibang kapatiran. Napakasarap lang pong isipin. Sa totoo lang po, yung bibig at dila natin ay minsan ganito tayo, napo-fall out. Delikado. Fall out ang tawag dito ha. Ano ang fall out? Ibig sabihin, minsan yung bibig at dila natin nagkakaroon ng mess. Ano yung mess na yan? Gulo. Dahil ka doon sa gossip at chismis, di ba? Sabi ko kanina, merong filthiness of the flesh at filthiness of the spirit. Karumihan sa ating flesh at karumihan sa ating espiritu na nananahan sa atin. So ngayon, yung result po ng pagsasabi lagi natin ng nice things sa other believers, sa ating kapwa mananampalataya, o si Biboy, gumagawa po lalo tumataba parang gano'n, parang blooming, nililigaw ka na ba? Ganun. Siguro, may crush ka na ngayon. No? Parang gano'n, parang hindi natin ma-expect na sasabihin na yung mga bagay na yun, minsan pala, yun pala yung great encouragement na sa ibang kapatiran. Amen po ba? So, dapat yung lumalabas patungo sa ating kapwa, especially, ay maganda lagi. Nice things. Amen? Nice things. So ngayon,
Dapat tayo sa verse 10. May makikita naman tayong dalawang klase ng sorrow dito. Ano yan? Ano ba yung sorrow? Di ba? Sabi sa verse 10, ano sabi niyan? Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Kung makikita natin dito, sabi ko, dalawang klase ng kalungkutan. Godly sorrow at worldly sorrow. Ano ito? Ano itong dalawang ito? Tingnan natin. Yung godly sorrow daw, nakakaramdam daw tayo ng pain. Ibig sabihin, pag godly sorrow ka, ang kalungkutan through our God, mayroong pain strikes. Naramdaman niyo ba yon? Naranasan niyo ba yon? Nag-i-strikes yung pain natin once na nakakagawa tayo ng mali. Di ba? Second, once na you have a godly sorrow, you are sorry for sins. Ganun ba? Ganun ba tayo? Nakagawa tayo ng mali sa kapwa natin. Nakapagsabi tayo ng hindi maganda na alam mo, hindi mo sinasadya. Ikaw ay nagsusorry for sin. Di ba? Ganun po ba tayo? Godly sorrow dapat. At, ito pa, dapat daw po, aware po tayo of our failure. Kung nagkamali ka, dapat, aware ka for not being godly. Naranasan na ba natin yon? Oh, minsan nagiging not being godly tayo. Umamin tayo. Totoo yan. Kala natin lagi banal tayo. Hindi po. Ang Diyos lang po ang pwedeng magpabanal sa atin. Makakita ng kabanalan sa atin ang Diyos po. Kaya dapat mag-ingat tayo. Yung godly sorrow na yan, kasi if you have a godly sorrow, you are able to receive the divine grace and recover. Makaka-recover po tayo. True sorrow. True doon sa pagko-confess natin ng ating kasalanan. Amen? Ngayon, dako tayo sa pangalawang sorrow na may nabanggit dito. Kalungkutan ha. Godly sorrow and worldly sorrow. Ano naman daw tong worldly sorrow? Makakaramdam daw ikaw ng sorry for pain. Ng embarrassment. Nakakaramdam ba tayo ngayon? Worldly sorrow. Pagka hindi ka godly, kasi ibig sabihin dito, hindi ka pinananahanan, nasa world ka nga eh. Nakakaramdam ka ng embarrassment. Kasi nga, wala sa iyo ang banal na espiritu. Yung filthiness of the spirit ay nasa iyo. Kaya embarrassment, meron kang guilt at magkakaroon ka ng penalty. Uy, tanggap mo na nagkasala ka, pero tanggap mo yung consequences. Di ba? Ganun ba tayo? Pag alam mong nagkasala ka, nakasagot ka sa magulang mo, sinagot mo yung mga mas matanda sa'yo, hindi ka nakinig, may penalty, tanggap mo na. Ganyan yung worldly sorrow. Madalas ito. Tunay itong nangyayari. Hindi ka nakikinig. Mas marunong ka pa sa magulang mo. Ito yung penalty. Hindi ka bibigyan ng tamang baon. Hindi ka bibigyan ng... di ba? Guilty tayo dito. Ngayon, ito ang nakakalungkot dito. Kasi di ba kanina sa godly sorrow, able to receive divine grace. Ngayon dito sa worldly sorrow, unable to receive God's grace. Diba? Hindi ka makaka-receive ng grasya ng Panginoon. Nahirap. Diba? Dahil po ang gusto niya ay free from pain. Lagi na lang ba ganun gagawin natin? Lagi tayong free from pain. Ayaw nating masaktan. Pero kung dun ka sa godly sorrow, you are ready of pain. Alam mo na masama ka at nagsusorry ka for your sins. Ito kasi ang kaibahan. Ito kasi ang hindi nakikita natin minsan. Sa kalangan natin ito, natural lang eh. Sa buhay natin eh. Diba? Hindi po natural ito. Nakikita ng Panginoon. Ito, sa buhay natin. Hindi pangkaraniwan po ito. Pero ito na yung nagiging trend. Wala lang. Diba? Pag aware ka, ang Holy Spirit ay nasa atin, aware po tayo dito sa dalawang sorrow na ito. Yung kalungkutan na naidudulot natin sa Panginoon. Hindi naman po kasi lang mahal mo sa buhay ang nalulungkot. Ang lubos na nalulungkot dito sa mga pinaggagawa natin,
dahil sa mga guilt of sin natin, ang Diyos. Unang-una. Ang hirap, di ba? Kung alam nyo lang po, alam lang natin lagi, ay, nagkamali pala ako. Take sorry agad. Ganito na siguro tayo magbago na tayo. Kaya ang worldly sorrow daw po, babalik ka palagi sa sin. Babalik at babalik ka lang. So, tandaan po natin itong dalawang sorrow na ito. Dalawang kalungkutan na ito. Mahirap, pero ito yung katotohanan na nangyayari na lang. Basta, wala na lang. Ganun na lang. Everyday na lang. Nakasanayan na lang. Pero sana, kaibigan kapatid, maging aware po tayo dito. Sa verse 11, ano sabi niyan? Tignan ninyo ang dinulot ng kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ano ba yung kalungkutan na ayon sa kalooban ng Diyos? Di ba? Naging masigasig kayo. Naging masigasig kayong patunayan na wala kayong kasalanan tungkol sa mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Nagalit kayo sa mga gumawa ng kasalanang iyon at natakot sa maaaring idulot nito. Naging masigasig kayong maibalik ang dati nating samahan. Pinarasan ninyo ang nagkasala at pinatunayan ninyo sa lahat ng paraan na wala kayong kinalaman sa kasalanang iyon. So ngayon ito, ang tinutukoy po dito, karugtong lang po ng verse 10 ito. Inelaborate lang po ni Paul. Parang in-expand niya. Ano yung godly sorrow na ito na maaring mag-produce sa atin? Ito, godly sorrow pa rin di tayo. Parang inelaborate niya pa, pinalalim pa niya yung godly sorrow. Ngayon, sana makita natin yung godly sorrow na maaring mag-produce or brings out sa atin ng kasipagan. Ano na ba? Pag godly sorrow ka, nandun ka sa ang response kasi natin dito, once you have a godly sorrow, yung kalungkutan, ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng kasipagan. Amen? Amen. Magkakaroon ka ng pagsisigasig to clear yourself and defend yourself. Magkakaroon ka rin po ng indignation. Ano ito? Yung ating galit sa kasalanan. Galit ba tayo? Magkakaroon na tayo kasi nga, ayon ka na doon sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, galit sa nagpapatuloy sa masama. Galit na tayo doon. Hindi mo na siya tinotolerate. At pagtataboy sa old practices natin. Amen po ba? Sana ganito tayo. Once na may positive kasi ito, inelaborate ni Paul ang godly sorrow. Tapos, if you have a godly sorrow, meron ka rin daw reverence. Ano yung reverence na yan? May paggalang na tayo. Lagi, dapat ito. At nangingibabaw sa iyo at nakikita sa atin at ikaw ay alarm lagi. May kaba. Na-alarma ka na doon sa mga hindi mo paggalang. Na-alarma ka na sa mga nangyayari sa iyo. Aware ka na. Uy, dapat di ko nagawin yun. Uy, dapat ganito na ako. Ganun ka? Gets ba natin? Amen po ba? Ngayon, meron ka rin daw longing and bottomless appetite. Walang katapusang pananabik for being sinless. Ganun dapat tayo. Imbes na increasing sin, nagiging sinless na po tayo. Nagbabawas tayo ng kasalanan. Ibig sabihin ng sinless. Pabawas yung mga kasalanan natin. Yung old practices natin, nagiging ganito na. Narirenew ka ng yung isipan. Di ba? Naalala niyo yung sulat ay ni Pastora Ana? Exhortation niya, renew your mind. Ito yun. Di ba? Being sinless. Meron ka na kasing desire to ways of righteousness. Di ba? Ang sarap lang isipin. Nagkakaroon ka na ng desire doon para sa kabutihan ng hindi lang para sa iyo at para sa iba din po. Nagkakaroon din daw po tayo ng concern and love. Diba? Amen po ba? Kasi meron ka ng caring heart. Meron ka ng caring heart to the condition of the church. Kaya ang ating Brother Roger, ganun siya. Nakikita yan. Nagkakaroon siya ng concern. Ngayon, at makikita rin sa atin yung readiness to see justice and vengeance on evil. Kumbaga po, handa po tayong iparana sa iba yung good behavior and nice treatment at commitment of doing what is right. Ang sarap, di ba? Meron na tayong,
good behavior and nice treatment to other believers, mga kapwa nating mananampalataya, at nagkakaroon nito tayo ng commitment of doing what is right, what is commendable for the Lord. Yung talagang kapuri-puri para sa Panginoon. Di ba? Ika nga, at ultimately, nagkakaroon ka na po ng genuine respect for people. Di ba? Nakita rin po sa Corinthian believers yung real repentance. Di ba? Yung displaying true, ano yung true repentance na ito? Mamaya makikita natin. Paano in-explain ni Paul at paano i-motivate ni Paul yung Corinth church that led to true repentance in legal terms. Ito si Paul mahilig sa legal terms lagi eh. Makikita natin, di ba? I-motivate niya pero sa paraang legal lagi. Ang galing ni Paul. So ngayon, si Paul po ay hindi lang concerned doon po sa nagkamali doon sa church na yon. Ito naman ang pinakamaganda pa. Hindi lang po siya doon concerned doon sa nagkamaling taong yon. Bagkos si Paul po lead the Corinthian believers and cannot depend anyone. Ayaw niyang i-depende kung sino-sino lang, nag-iisang tao lang. Hindi niya ginagawa yon. Pero ang true intention niya po dito ay more positive sa lahat ng Corinthian believers. Gusto niya po makita ng Corinth church believers to see themselves how devoted they were to be the ways of Christ. Doon sa daan patungo kay Kristo. Yun ang gusto niyang makita doon sa Corinthian believers, hindi lang doon sa iisang tao. Nagets ba natin? Nagkakaroon po. Gusto niya makita doon sa mga Corinthian believers na devoted sila into the ways of Christ. Doon sa daan patungo kay Kristo. Paul aims to experience the joy. Yung aim niya po dito, ma-experience ng Corinthian believers the joy of seeing God's at work in their lives. Eh ba, ang sarap nito? Yung aim niya, dapat ma-experience ng mga Corinthian, tayo, as believer, ma-experience natin yung joy seeing God's work in our lives. Yung joy na nagwo-work si Lord sa ating buhay. Ito yung gusto nang ipaano dito, elaborate. Gusto po niya sa atin na maranasan natin yung divine grace. Yung grace niya na di-display itself in our godly sorrow. Diba? Yung godly sorrow that work in thorough repentance. Ano ba yung thorough repentance na yan? Yung lubusang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Kung makikita natin, ang karumihan natin, ganito tayo mag-response. Nag-aim tayo, yun ang aim ni Paul. Ganda. Napakaganda na itong, chapter 7. So ngayon, sa verse 13 to 16, matatapos na po ako. Ito na lang po yung added na encouragement ni Paul sa atin. Ano yan? Kasi si Titus ay happy po siya. Happy siya at talagang Paul really commended. Pinuri niya ang Corinth even further. Niya. Paul, si Titus ay grabe yung encouragement talaga. Grabe po yung encouragement ni Paul kay Titus. So Titus is the trusted servant talaga. Dahil po makikita din sa kanya yung kanyang suffered for the gospel. Ano naman ang bishop natin? Paano siya nagsasuffer sa ating pagtuturo, pag-lead sa atin dito sa church? Diba? Lahat po ay nararanasan niya. Sitwasyon niya. So ngayon, ganito ang sitwasyon natin dito sa Corinthian. Di ba? Ang ating mga leaders, ating mga nagsisikap na tayo lumago spiritual, iba-iba yung kanilang mga nararanasan. Pero sa kabila ng problema, Paul was pleased by Titus' happiness. Nagalak pa siya doon sa report ni Paul. Pero dahil nga doon sa katagumpayan, kumbaga parang victory ito kay Paul na makikita na na-refresh po si Paul doon sa response and reaction ng mga Corinthian believers. Ang sarap lang pong isipin na si Paul at si Titus ay talagang Ngayon po kasi sa verse 14, si Titus po na kanyang pinadala sa Corinth ay talagang nakita niya at napatunayan na Corinth is obedient. Corinth is received Titus with fear and trembling. Kaya ganun na lang kung ipagmalaki ni Paul yung Corinth kay Titus. Talagang napatunayan po ito sa kanilang response to
Titus presence. Nakita? Sarap, di ba? Yung Titus presence niya, yung response ng mga Corinthian believers kay Titus ay iba po. Naging positive lahat. Napakasarap isipin. Kaya ganun na lang yung pagmamalaki ni Paul sa mga Corinthian believers. So sa aking conclusion po, yung result po kasi ng Corinth compliance, ibig sabihin yung pagsunod, emotional man ito o emotional reaction, kasi ito na yung emotional reaction talaga nangyayari kasi iba-iba kasi ang tao doon sa Corinth. So ngayon, ang pinaka naranasan po ni Paul dito, Paul had complete confidence in the Corinthians. So, ang ganda rin pala ng history ng Corinthian dito. Meron silang nakita niya at nagkaroon po si Paul ng assurance that meron silang genuine faith. Ito naman talaga. Nagkaroon sila ng tamang response nila at nararapat at nakapaloob po doon sa Word of God. Ang sarap, di ba? So sa kabuuan, Paul increased his full confidence and made complete. So sa kabila po ng paghihirap, nararanasan ni Paul na persecution doon sa ibang lugar na kanyang pinagministeryuhan, pero ito yung mga dumating sa kanya kay Paul. Positive response po at positive feedback, positive reaction po ng mga Corinthian believers. So sana po ay maging ganun din po tayo. At encouragement po, isang encouragement ito na tayong bilang mananampalataya ay manaig sa atin. Kahit nasa sa godly sorrow man tayo, nasa kalungkutan man tayo, ay hanapin natin. Umanap tayo ng kapamaraanan na godly sorrow yung ating patutunguhan. So, yun po. Sa Diyos lahat ang papuri.